ang pinagmulan at ano ang dahilan kung bakit andun ito sa ating katauhan, yung sinasabi natin na kasakiman, yung greed. Alam niyo po, yung greed po ay binigay sa atin ng Panginoon bilang isang instrumento po. Hindi po para sa mundo, kundi po para sa kabilang mundo. Kasi sabi po ng hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yung tao daw, pag binigyan mo ng isang bundok ng ginto, ay aasa siya na maging dalawa. So hindi daw napupuno yung greed, yung katakawan ng tao. Yung katakawan ng tao talaga hindi po na-satisfy sa mundo. Kaya po magtataka tayo, ito yung source ng unhappiness po natin. Kasi yung hindi tayo makontento kasi yung katauhan po natin, yung nature natin po, ay meron siyang talagang gustong makuha o masatisfy lahat yung kanyang pangangailangan. Pero hindi po yan kaya kasi kahit na ibigay mo isang mundo sa tao, ay hindi po talaga siya masatisfy. Halimbawa, isang tao, meron siya, nung dati wala siyang sasakyan, kahit na isang multicab o isang motor, ay pwede na sa kanya. Nung nagkaroon na siya ng isang multicab, isang motor, gusto niya magkaroon siya ng SUV. Nung nagkaroon ng SUV, gusto niya magkaroon ng Fortuner. Nung isang Fortuner lang, gusto niya dalawa. Malaking bahay, gusto niya ng malaking bahay, mas malaking bahay. Kaya ang nangyari po, hindi talaga masatisfy yung tao. Ito naman po ay makukonfirm natin. Bakit kaya? Bakit kaya may ganung klaseng greed o may ganung klaseng katakawan o kasakiman ang tao? Ang ibig sabihin lang po noon, kasi sa mundo, hindi po talaga natin, kahit anong pilit po natin, na isatisfy yung ating greed, ay hindi po talaga siya masatisfy sa mundo. Kulang ang mundong ito para sa atin. Yung greed natin ay para sa kabilang buhay. Bakit po? Bakit ko nasabi? Kasi po, in the hereafter po, sa kabilang buhay, nung tayo po ay babangunin uli ng Panginoon, tayo po ay ang Panginoon natin ay isang eternally besought one, eternally creator, eternally giver. Magbibigay po siya. Pero sinong bibigyan niya kung walang nangailangan? Kailangan merong pangangailangan. Tayo naman po ay yung eternally na humihingi sa Kanya. Anong source ng paghihingi natin? Yung source ng paghihingi natin ay yung kakulangan natin. Yung kakulangan natin that is created by our greed. If you have a God who is eternally a creator, eternally rich, He has all the wealth that He can give to us, then He created greed in our nature so that para po maibigay niya sa atin lahat ng pangailangan natin kasi hindi tayo nasasatisfy lahat. So greed actually, pag naintindihan po natin, hindi po siya para sa mundo. Let's be content in the world. Kung kilala natin ang sarili natin at kilala natin kung ano ang kinalalagyan natin at alam natin kung para saan yung greed natin, ay hindi po tayo maging greedy sa mundo. At intindihin natin na lahat ng faculties natin ay hindi ginawa para gamitin lang sa mundo. These are preparations for the next life. Yung bata, nandoon sa loob ng nanay, nandoon sa loob ng tiyan, kung makikita mo may paa, may kamay, hindi naman niya ginagamit. May bibig, hindi niya ginagamit kasi hindi siya kumakain sa bibig. Para saan yun? Para doon yun sa paglabas niya ng tiyan ng kanyang nanay. Ganon din po yung tao. Lahat mayroon siya faculties, limitless imaginations, limitless greed. Hindi po ito para lahat sa mundo. Ito po ay ginagamit natin sa kabilang buhay. Maraming salamat.